Hey mga katek at mga ka-DIY, so for today's vlog ang ating gagawin ay isang Philips na monitor. Ito ay 24 inches na Philips monitor. Ayan. So yun siya guys. So 24-1 B8. Yan ang kanyang pinaka model. So frameless. Ayan, side nyo o borderless man. So ang problema to guys ay wala siyang power. So nakasasak na yung ating cord. Then ating bali wala rin siyang ano guys, indicator dito. Ayan, wala siyang ilaw. So ating yun, ayan, still wala pa rin response. So hindi pa rin siya nagkakaroon ng indicator. So talagang dead set itong monitor na ito. Kaya naman itong ating power cord at meron namang supply ng power sa ating extension. So ang problema talaga guys ay ito nga, gaya ng sinabi ng may-ari, shoutout kay Pastor Gilbert Jimenez na nagpapagawa nitong ating nitong monitor na ito. So ating guys tignan kung anong sira ng Philips monitor na ito. Okay, ating natanggalin yung pinakaano niya, stand. Lang ang pagkalas ng ano, ng back cover lang, yung mga tools kasi ang cellphone gamit ko. And una ko lang pre-nick yung set ilalim, so na open ko naman siya. Then slide na lang wala dito, i-slide na lang yung pinaka natin plastic breaker. Yan.
Grabe. Nagpawis na po eh. So guys, yung gamit talaga yung gato. Hirap pa siya guys ng baklasin kasi wala siyang screw. Then naka lang siya dito sa naka-clip lang yung kanyang pinaka end clip. Then yung guys, para ma-access nyo para ma-open nyo dito, yung dito, itong front na to, cover na to, i-touch nyo lang, yan nyo lang. Then bibitaw na siya sa pinaka niya dito, sa pinaka clip niya dyan. Okay? Yan guys, ay ating nang buksan dito naman. Tingnan guys yung pinaka-power supply. So ito guys yung pinaka-power circuit mula sa white na to pataas. So tingnan natin guys ang kanyang use. Then kung mayroong shorted dito sa kanyang board na ito. Okay guys, ating connect na mula sa plug sa cord hanggang sa pinaka bridge tied niya na AC ay meron tayong supply na 237 volts. Then paglagpas naman ng bridge type DC DC voltage ay meron din naman siyang reading 317 volts. Tapos kanyang capacitor meron din hanggang sa kanyang pinaka-transformer. So yun guys, na-check natin yung kanyang primary and secondary line ay okay. Meron tayo nare-read na 300 volts AC, DC, tapos 100 plus volts na AC sa kanyang primary. So na-check pa tayo guys, since mula power input hanggang sa kanyang pinaka-transformer dito ay meron siyang nare-read na voltage Pero nung aking chinek itong sa pinaka sa pinaka mismong line na to, yan, after ng transformer na to ay itong dalawang diode na to nung ating ni-read ay shorted. Or di ko alam kung ito o ito. Hindi ko pasok kasi nasa isang linya lang sila. Pero ating tignan kung alin dito yung shorted. Kasi ito guys, ito yung diode. Ayan o. Ito yung capacitor, dalawa. So pareho siyang may reading. So ating gagawin, ating mong tanggalin itong capacitor. Ito natin i-read itong kanyang pinaka-diode. So yun guys, nagtanggal tayo ng dalawang capacitor at okay naman siya. Nagtanggal tayo ng dalawang diode. Yung isa guys ay okay, pero ito nga, atin nakita itong isa ay shorted na. So patiksan nyo guys. Guys, yung diode na shorted, naka beep sound tayo. Ayan. Kung isa wala, okay siya. So kung isa ay talagang shorted. Yung diode modes wala sa reading. 0-0 siya. Itong good.
dapat ganito ang reading niya. Meron siyang 0.3, tapos yung sa kabila pag binaliktad ay kumbaga infinity yung kanyang reading. So pag ito guys, pati dapat yung kanyang reading 0.3, then pag binaliktad dapat ay ang reading ay infinity. Pero sa kabila wala siyang 0, 0. Okay, yung kapatan itong ano na to, diode na to. So yun guys, may nakita tayo guys na pwedeng pamalit SS5150 kasi itong nasira ay 5100C. So 100 volts and 5 ampere na Schottky rectifier diode. So itong aking nakita na pwedeng pamalit na malapit kasi ito ay mahirap hanapin sa internet, walang available. So nakakita guys ng parang pwedeng replacement Schottky diode din at SS5150C. So 150 volts and 50 ampere. Siguro konting lang naman, konting difference lang with regards sa voltage. So ating itry na ikabit ito kasi wala tayong makita ng pamalit dito sa 5100 na diode. So ating subukang gamitin to kung magkaka-power siya at maging okay na yung ating itong ginagawa. Okay? So yun guys, nagpunta tayo guys ng isa pang kapasitor, no? Kasi nung nakita, ayan, so notong tines, hindi siya nag-power on, same pa rin siya kasi nga nung nakita ko itong isa pang palang kapasitor ay medyo lobo na yung kanyang pinakataas. So nagpunta tayo ng kapasitor, so iba lang yung size niya pero same siya guys ng specs. So 680 microfarad over 25 volts. So ating ngayon i-test kung okay na siya, so ating munang i-test kung may tayong makukuhang voltage dito sa kanyang pinaka secondary line. Okay. And guys, meron tayong reading na 18 volts. So ngayon ay atin siyang isasalpak dito sa kanyang system. Guys, tayo. Guys, nang i-test. Yun guys, okay na siya. Okay, no? Okay na guys. Yun guys, yung ating ginawa. So ang problema lang guys ay
isang diode at isang capacitor na lumobo at yung naman ay shorted. Ito na yung ating ginamang Philips monitor. So ito na yung balik yung pinaka-cover niya at yun ang i-test mamaya sa computer. So guys, thank you din ulit. Yung kinuha ang application ito ay parang pinansan kung palang sabi yung pinansan na application yung pinansan na pero pinansan ito ay okay at paglalag siya yung ay na. So yun guys, atin lang ipapasok itong pinaka-metal niyan dito sa pinaka-slot dito. Ito yung ito guys yung pinaka-lock. So yun guys, ito lang tutunog siya, then okay na siya. So yung pagtanggal din guys ay i-press mo lang ito, press lang ito, press lang pababa, then hugot. Press this one, then hugot. Then pagbalik guys, ito lang, ipapasok lang siya. Yun. Then, yan. Okay na yung ating monitor. So yun. So yun guys, ito yung monitor natin ginawa. So, kung gusto nyo yung ating video ngayon ay kindly like, share, and subscribe para po sa mga bago pong video ating gagawin. So ating ngayon na-repair itong Philips na tweeter monitor na no power siya at ating pinalitan ng isang diode at isang capacitor. So okay na siya. So guys, like, share, and subscribe mga kapatid.